Ngayon pong video natin ay tatalakayin po natin kung ano yung mga rason kung bakit mataas ang success rate or magandang alagaan po ang pugo, no? Alam naman natin na sobrang mahal na po ng mga feeds, vitamins, gamot, no, ng mga livestock natin ngayon, no? Tumataas siya over time, no? Kaya ang hirap pong makakope up lalo na sa tubo or profit, no? So unang-una, cost efficient po siya, no? At since itong pugo po natin ay mga ibon, no, at maliliit, less po yung pag-consume nila ng feeds, vitamins at saka gamot, no? And speaking of gamot, ang gamot nila hindi rin naman nalalayo sa mga manok, no? At kung ano yung mga available sa agrivet natin ay yun din yung igagamot natin sa kanila kung sakasakaling tamaan po sila ng sakit, no? So yun, number one, cost efficient at napakatipid po nila, no? Kasi maliliit lang, konti lang din silang kumain, no? At konti din yung vitamins na makukonsume po nila. And araw-araw magbibigay po sila talaga ng pera sa atin dahil araw-araw sila nangingitlog. Ayan, no? Okay? So, yun, number one na reason is cost efficient. Pangalawa, space efficient. Ayan, no? So, sa mga gusto magsimula ng livestock farming na wala namang gaanong malaking lupa, no? Ay pwede po kayo mag-alaga ng pugo dahil space efficient po sila. Since maliliit po sila, so sa isang maliit na kulungan, kasya na ang 100. Katulad po nito, no? Dating kulungan po ito na aso, pina-convert natin, no? So ang kasya po dito sa totoo lang is 150 to 180 heads. Oh, di ba? Tapos sabi mo mangingitlog yung 150. So may 150 eggs ka kada araw sa ganyang kaliit na space, no? Sa ganyang kaliit na space. Kaya space efficient po sila, no? Hindi mo na kailangan ng sobrang laki na area para mag-alaga or magsimula ng puguan. Ayan, oh, 'di ba? Dami na dito. 50 dito, tapos 50 sa baba. Okay? And araw-araw po sila nagbibigay ng itlog. Araw-araw sila nagbibigay ng income. Yun yung mahalaga po, no? Yung arawan yung bigay sa atin ng pera. Kahit hindi ganun kalaki, pag naipon yan araw-araw, i-times mo yan sa 30 days. Yun ang kikitain mo. Basta hindi ka maggagastos na maggagastos. Okay? So, yun, no? Space efficient sila. Bagay na bagay po to sa mga bahay or lupa na maliit lang ang space. Ayan. Next is maintenance efficient. Ayan. Ako katulad ko po na comorbid. Yes po, no? May sakit tayo na high blood, hypertension, and unpredictable. Yung hypertension natin anytime umaatake, no? Na hindi naiintindihan ng ibang tao, no? Kapag tayo nagsabi. So, mas naiintindihan ko yung sarili ko, mas naiintindihan ko yung kalagayan ko dahil nurse din tayo, no? Kaya alam ko kung kailan titigil. Alam ko kung kailan magpapahinga. Mas mahalaga po ang sarili kaysa sa trabaho. Yun lang yun, no? Mas mahalaga yung sarili kaysa sa trabaho. Kaya napili ko rin po itong pugo dahil maintenance efficient siya. Ayan. Ang dali lang, i-maintain. 100 heads na po yan, no? Iisang inuminan nila, iisang pakainan. Okay? Hindi katulad kapag manok, no? Pag 100 heads na manok, nako po, yan na. Mas marami kang kailangan na pakainan, mas marami kang kailangan na painuman, mas marami kang kailangan na space, hindi katulad po ng pugo, no? Ang daling i-maintain. Isang pakain lang, kakain na yung 50, no? Isang pakain lang sa taas, kakain na yung 50. Isang painuman lang, iinom na sila lahat, no? At since maliliit sila, hindi kalagay ng lagay na pagkain, hindi katulad ng manok, no? Na mayat maya ang lalakas nila kasi mas malalaki sila, no? So maintenance efficient. Tapos yung ipot nila, ayan, oh, uhugutin mo lang yan, tapos papalitan. Ganun lang po. Tapos lilinisan ulit yan, no? So mamaya na tayo maglilinis ng ating ipot ng mga pugo. Ayan, no? So ano pa ba mga reason natin kung bakit mas maganda ang pag-aalaga ng pugo? Ayan, no? Yung tawag rito, yung demand niya. Demand ng itlog, pati karne, no? Sa totoo lang po buy and sell po tayo ng quail meat at saka quail eggs. Napakalakas po. Napakalakas.
no? Yung 1,000 pieces na binili natin na itlog, wala pang 3 araw, ubos na. Kaya pangalawang batch na po yung andyan dyan sa atin, no? At kalahati na rin ang nabawas. Okay? Sa quail meat po, Sabado may order tayo. Darating yung order natin ng Sabado, 20 packs, no? Wala pang 2 araw, 3 araw, 12 packs na po yung order, no? And expected ko mauubos po natin yun at kukuha ulit tayo, no? Kukuha ulit tayo. Alright? So, yun po yung mga reason kung bakit napakagandang alagaan po ng pugo, no? Kesa sa manok. Hindi ko naman po kayo dinidiscourage magmanok, no? Ang sinasabi ko lang po dito is yung comparison, no? Sa quail at saka chicken, okay? So, since size pa lang is makikita mo na, mas malaki ang manok kesa sa pugo. Doon pala makikita mo na, no? Cost efficient siya, no? Less na magagastos mo sa feeds, vitamins, gamot, no? Then, space efficient din siya dahil mas maliit siya kaysa sa manok, mas maliit na space ang kailangan mo, no? Para makapagsimula ka ng 100 heads, 200 heads, 500 heads, 1,000 heads, no? Mas maliit na space yung kakailanganin mo, no? And then, maintenance efficient siya, madaling pakainin, painumin, kasi bultuhan sila sa isang kulungan, 100, ganyan, 50, no? At maliliit sila. Hindi sila gano'ng nagko-consume ng feeds na sobrang takaw. Sobrang takaw nila at saka sobrang lakas nilang uminom. Pero since maliliit sila at mas malalaki yung mga lagayan natin ng pagkain, painom, hindi tayo lagay ng lagay. Mas madali pang linisin yung ipot nila, no? Hahatakin lang natin yung ilalim, papalitan. Then, kinabukasan, gano'n na naman, hatak, yan, palit. Okay? And, mataas ang demand ng itlog ng pugo, lalo sa pasukan. Bakit? Dahil dyan na po lilitaw yung mga vendors po natin ng fishbowl, kikiam at tokneneng, no? Plus, bukas na mga schools, andyan na po ang mga bata, no? At yung mga kantin ng school, no? Pag kayo nagsusupply kayo sa mga kantin ng school, swerte nyo, no? Malaki rin ang kita, no? Sa isang buong taon ng pasukan, malakas po ang kita ng pugo. So, magde-decline lang ang demand niyan sa bakasyon, no? So, sa bakasyon, pwede kayong rumakit, no? Yung mga production nyo ng pugo, pwede nyo i-process yun, no? Into hard-boiled quail egg in a brine solution. Ayan, panoorin nyo po si Dr. Quail, no? Si Dr. Quail po ay kasalukuyan pong nagpa-process ng mga itlog na production nila sa farm, no? In case na bumaba ang presyo or bumaba ang demand, no? May mga alternative food processing strategies and styles po sila. Dr. Quail po sa YouTube, pati sa Facebook yata meron din po sila. And sila ang isa sa kinikilala, no? Na supplier ng quail egg, RTL, no, yung mga ready to lay na mga pugo po dito sa Pilipinas. And yun po, no. Disclaimer lang, hindi ko sinasabi na mas maganda mag-alaga ng pugo kaysa sa manok. Hindi ko po sinasabi. At hindi ko rin sinasabi na pangit mag-alaga ng manok dahil walang kita. Hindi ko rin po sinasabi yun. Okay? Ang sinasabi ko lang is yung comparison at saka yung difference, no, ng pugo sa manok para sa akin po, no, na comorbid individual. Meron ako hypertension, napaka unpredicted po ng high blood ko. Katulad niyan, mga nakarang araw, high blood tayo, no. Ilang araw akong lagpak. Tapos nagkaroon pa ako ng slip disc, no, yung low back pain, ayan, no, hindi ako makabuhat, hindi lahat. Kaya naisip ko po na pugo farming po talagang bagay sa akin. Ayan. Alright? So yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace.